ipinagkanulo ng kaibigang sinampalataya, ipinagbili ng sariling ama. Umuubos ang kanyang dugo sa isang lumang kama ng pampublikong ospital. Habang sila'y nagtatawanan sa loob ng mansyon, ipinagdiriwang ang kanyang nalalapit na kamatayan. Hayaan siyang mamatay. Ang bulong ng ahas, ngunit isang tinig ang sumalungat. Hindi habang narito ako. Si Rafael, ang asawang kanyang itinakwil. Paano kung ang tanging paraan para siya'y mabuhay ay ang dugong magmumula mismo sa lalaking winasak niya? Ang kabaitan mo ay kahangalan, Rafael. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Ang mga salitang yon, matalas at malamig, ay hindi nagmula sa kung sinong panauhin lamang. Nagmula ang mga iyon sa kanyang asawa, kay Amihan. Ilang segundo lang ang nakalipas, pinagmamasdan pa niya ito mula sa kinatatayuan niya sa gilid ng malawak na bulwagan. Ang asawa niya, na parang isang diamante sa gitna ng nagkikinangang mga alahas, hawak ang isang kopita ng mamahaling champagne, nakikipagtawanan sa mga kaibigang kapwa niya ipinanganak sa yaman. Isang saglit. Sa gitna ng ingay, nagtama ang kanilang mga mata. Isang saglit lang, nakita niya ang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Ang kislap na minahal niya, ngunit mabilis itong nawala, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin nang may ibinulong ang isa sa mga kaibigan nito habang nakatingin sa direksyon niya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amihan. Ang lambot ay napalitan ng tigas. Ang pagmamahal ay natabunan ng kahihiyan. At sa paglapit nito sa kanya, bitbit ang galit ng buong alta sosyedad. Binitiwan nito ang mga salitang tumusok sa pinakaloob-looban ng kanyang pagkatao. Hindi siya kumibo. Ang ingay ng pagdiriwang ay tila humina at naging isang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang mga nakakasilaw na ilaw ng chandelier ay tila lumabo. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y handang salubungin ito ng yakap, ay nanigas sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang paghihigpit ng kanyang lalamunan, na tila may isang kamay na pumipiga dito. Pinipigilan ang anumang salitang nais niyang isagot. Sa pag-ikot ni Amihan, sa pag-angat ng kanyang baba, na tila iyon ang kanyang korona, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang kupitang hawak. Nabasag ang kupitang kristal sa marmol na sahig. Ang tunog na tila pumunit sa katahimikan na tanging si Rafael lamang ang nakakarinig. Nagkalat ang bubog at ang natirang alak. Ang mga panauhin ay nagkatinginan. Mayroong nagtawa ng mahina. Hindi pinansin ni Amihan ang kalat. Ngunit si Rafael, sa kabila ng sakit na nararamdaman, ay automatikong yumuko. Maingat niyang pinulot ang bawat piraso ng basag na salamin. Ang mga daliri niya'y nanginginig. Isang kilos ng pag-aalaga, isang kilos ng pag-aayos sa gulo, kahit na ang pinakabasag na bagay sa silid na yon ay ang sarili niyang puso. Hayaan mo na yan sa mga katulong, Rafael. You don't belong here, get it? Dagdag pa ni Amihan, hindi man lang siya nilingon. Tahimik siyang tumayo at dahan-dahang tumalikod. Sa bawat hakbang papalayo, ramdam niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanyang likuran, mga matang mapanghusga. At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Isang tanong na puno ng pait at pag-ibig na nasasaktan. Hanggang kailan? Mahal ko. Hanggang kailan ko kakayanin ito para sa atin? Nang makalabas siya ng mansyon, doon lamang pumasok si Don Teodoro, ang ama ni Amihan. Nakita nito ang papalayong anino ni Rafael, ngunit ang kanyang atensyon ay agad na nabaling sa kanyang anak. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. That's my daughter, wika niya sa isang boses na may halong pagmamalaki at awtoridad. Lumapit siya kay Amihan at marahang hinaplos ang balikat nito. Tama lang ang ginawa mo, anak. Ipakita mo sa doktor na yan kung saan siya lulugar. Ipakita mo sa kanya na hindi siya nababagay sa pamilyang Teodoro. Iyon ang ikalawang sampal. Mas malakas, mas masakit. Hindi para kay Rafael, kundi para sa kaluluwa ng lahat. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat.
Ang bawat salitang masasakit ni amihan, ang bawat kilos nitong nagpapahiwatig ng paghamak ay hindi tunay na galit. Ito ay isang desperadong pagtatanghal, isang palabas para sa iisang manonood, ang kanyang ama. Ang bawat insulto kay Rafael ay isang pilit na paghingi ng pagmamahal at pagkilala mula sa taong dapat sanay nagbibigay nito ng walang anumang kapalit. Bahagyang nangumiti si amihan sa kanyang ama, isang ngiting pilit, ngunit sa likod nito ay may luhang gustong kumawala. Sa gitna ng eksenang yon, dahan-dahang lumapit si Clara, ang pinsan, at itinuturing na matalik na kaibigan ni amihan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang madilim na kasiyahan. Tito, amihan, okay lang ba ang lahat? Malambing niyang tanong. Everything is perfect, Clara, sagot ni Don Teodoro, hindi inaalis ang tingin sa papalayong sasakyan ni Rafael. May ibinulong si Clara sa tenga ni Don Teodoro. Isang bulong na tanging silang dalawa lamang ang nakarinig. Walang nakakaalam kung ano yon. Ngunit sapat na yon para lalong mag-alab ang galit sa mga mata ng matanda. Isang bagong lason ang itinanim sa hardin ng pagkamuhi. Malayo sa karangyaan ng mansyon, sa loob ng kanyang maliit at tahimik na klinika, nakaupo si Rafael sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilaw ng kanyang lamesa, nakatutok sa isang larawan, ang kanilang wedding picture. Si amihan, nakangiti ng pagkatamis-tamis, at siya, nakatingin dito na parabang ito ang kanyang buong mundo. Hinaplos niya ang mukha ng asawa sa litrato. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Galing yon kay Clara. Ang nakasulat, kailangan nating mag-usap, Raf, para ito sa ikabubuti mo. Ang coffee shop na pinili ni Clara ay tahimik at malayo sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng kanilang mga kakilala. Ang kape sa kanilang harapan ay lumamig ng hindi man lang nagagalaw. Ang usok nito'y matagal nang naglaho, katulad ng init sa pagitan nilang dalawa. Si Rafael ay nakayuko, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa mesa. Ang mga daliri ay magkasalikop na tila nagdarasal. Ang sakit na iniwan ng nakaraang gabi ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Raf, I'm so worried about Ami. Panimula ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Hindi ko na siya halos nakakausap. Parang lagi siyang may iniisip na malalim. Nag-angat ng tingin si Rafael. Sinubukan ko siyang kausapin, Clara, pero parang paderang kaharap ko. Sumandal si Clara, ang kanyang mga matay nagkunwaring nakikiramay. Ito na ang pagkakataon niya. Raf, bilang kaibigan niyong dalawa, masakit para sa akin na makita kayong ganito. Pero napapansin ko, nitong mga nakaraang buwan, lagi niyang kasama si Miguel. Alam mo na, si Miguel Santillan, yung business partner ni Tito. Isang anino ng pagkalito ang gumuhit sa mukha ni Rafael. Magkaibigan lang sila at tungkol sa negosyo ang mga pag-uusap nila. Ganoon din ang akala ko. Malamig na sagot ni Clara, maingat na pinipili ang bawat salita. Pero iba ang nakikita ko, Raf. Ang mga ngiti niya kapag kasama niya si Miguel, iba. Maybe kailangan niya lang ng space. Bigyan mo muna siya ng panahon. Baka may pinagdadaanan siyang hindi niya masabi sa'yo. Isang gusot na kailangan niyang ayusin ng mag-isa. Hindi ito isang direktang akusasyon, ngunit ang lason ay matagumpay na naipasok sa ugat ng pagdududa. Hindi na isalita ni Clara na may kalaguyo si amihan, ngunit itinanim niya ang isang ideya na mas mapanganib pa. Ang ideya na mayroon ng hindi maibabalik na pagitan sa kanila ni amihan, isang lihim na hindi na siya kasama. Kinagabihan, sa mansyon, naabutan ni Clara si amihan na tahimik na nakaupo sa veranda, nakatingin sa kawalan. Ang galit nito kagabi ay napalitan ng isang mapanglaw na katahimikan. Ami, kanina pa kita hinahanap.
Malambing na wika ni Clara, sabay upo sa tabi nito. May bumabagabag ba sa'yo? Umiling si amihan. Wala, pagod lang siguro ako. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang sariling masasakit na salita. May isang bahagi sa kanya na nagsisisi, ngunit tinatabunan ito ng takot na mabigo ang kanyang ama. Hinawakan ni Clara ang kamay ni amihan. Ami, ayokong gawin to, pero kaibigan kita at nag-aalala ako para sa'yo. Huminga siya ng malalim na para bang ang sasabihin niya ay napakabigat. Galing ako sa ospital kanina. May dinalaw lang at nakita ko si Rafael. Agad na napatingin si amihan sa kanya. Nakita ko siyang may kausap na nurse. Sa una, akala ko tungkol sa pasyente. Pero, iba, Ami. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Tumatawa sila. Tapos hinawakan ng nurse yung braso niya at hindi man lang umiwas si Raf. Bawat salita ni Clara ay isang patak ng asido na tumutulo sa sariwang sugat sa puso ni amihan. Ang kwento ay gawa-gawa lamang, ngunit sa estado ng isip ni amihan, ito ay parang isang matibay na ebidensya. Ang pag-alis ba ni Rafael kagabi ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil may iba na itong pinupuntahan? Nang makaalis na si Clara, naiwang mag-isa si amihan, gulong-gulo ang isipan. Napadpad ang kanyang tingin sa isang litrato sa side table, ang paborito niyang litrato nila ni Rafael noong bago pa lang sila. Magkayakap sila sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya nito. Naalala niya ang sinabi nito noon, kahit anong mangyari, amihan, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling tibok ng puso ko. Dati, ang alaalang ito ay nagdudulot ng init at kilig. Ngunit ngayon, nagdudulot ito ng matinding kirot. Kinabukasan, habang pinapalinis ni amihan ang kotse ni Rafael na naiwan sa garahe, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng upuan sa may passenger side. Inutos niya sa katulong na kunin yon. Inabot nito sa kanya ang isang hikaw, isang pilak na hikaw na may maliit na batong kulay asul. Hindi ito sa kanya. Sigurado siya. Ang kanyang mga alahas ay pawang ginto at diamante, pinili ng kanyang ama. Hawak-hawak niya ang hikaw. Ang malamig na metal ay tila nangangagat sa kanyang palad. Ang bawat kasinungalingan ni Clara, ang mga tingin, ang mga tawa, ang paghawak sa braso, ay biglang nagkaroon ng katibayan. Isang maliit, kumikinang, at mapanirang katibayan. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang pagkalito ay naging galit. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay gumuho at sa mga guho nito, iisang bagay na lang ang kanyang pinaniniwalaan. Pagtataksil. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Pag-uwi ni Rafael mula sa ospital, dala ang pag-asang baka sakaling lumamig na ang ulo ni amihan. Isang malamig na pader ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si amihan sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang postura ay tuwid at matigas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi siya nagsalita. Sa halip, buong lakas niyang ibinato ang isang maliit, kumikinang na bagay sa paanan ni Rafael, ang pilak na hikaw. Kanino to, Rafael? Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. Don't you dare lie to me. Alam kong hindi sa akin yan. Yumuko si Rafael at pinulot ang hikaw. Tinitigan niya ito, ang kanyang isip ay blanko. Ami, anong sinasabi mo? Hindi ko alam kung saan galing yan. Hindi mo alam? Isang tawa na walang bahid ng saya ang kumawala sa mga labi ni amihan. Sabi na nga ba't itanggi mo? Nakita ko mismo sa kotse mo. Gaano ka nakatagal nagloloko sa likod ko, ha? Habang ako, pinagtatanggol ka sa lahat? Habang ako, sinisira ko ang relasyon ko sa ama ko para sa'yo, ikaw pala, may iba ng kinakama. Bawat akusasyon ay parang isang suntok na hindi niya inaasahan. Paulit-ulit siyang umiling, sinubukang lumapit, ngunit umatras si amihan na tila siya ay isang nakakadiring sakit.
Wala akong ibang babae, amihan. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Maniwala ka sa akin. Baka, baka may naglagay lang niyan dyan, isang patibong. Patibong? Malakas na sabi ni amihan. So ngayon, ako pa ang gumagawa ng kwento. Ako pa ang sinungaling. Rafael, nakita ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ni Clara ang tungkol sa inyo ng nurse mo at doon, biglang nagkaroon ng malinaw na kahulugan ang lahat para kay Rafael. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salita ni Clara sa coffee shop ay bumalik sa kanyang isip, parang isang babala na hindi niya agad naunawaan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay tuluyan ng nabalot ng kalituhan ang isipan ni amihan na para bang nalunod na ito sa mga maling paniniwala, sa sobrang sakit at pagod sa paulit-ulit na pagtatanggol sa sarili sa isang taong ayaw ng makinig. May bahagi kay Rafael ang unti-unting bumigay. Ang dating pag-asa ay napalitan ng mabigat na pagkabigo. Ang pag-ibig ay natabunan ng matinding kirot. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, mahinang sabi niya, ang kanyang mga balikat ay tuluyang nanghina. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanilang silid-aklatan. Ilang sandali pa, bumalik siya. May hawak na isang brown envelope. Ang parehong envelope na ibinigay sa kanya ni Don Teodoro bago pa man sila ikasal. Isang kasunduan sa paghihiwalay. Handa para sa araw na tulad nito. Inilapag niya ito sa mesa sa kanilang pagitan. Inilabas niya ang mga dokumento. Kumuha siya ng pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nilalagdaan ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Kung ito ang magpapalaya sa'yo, kung ito ang magpapasaya sa'yo, halos pabulong niyang sabi, ang kanyang tingin ay nakatutok sa papel. Hindi kayang salubungin ang mga mata ni amihan. Kung sa tingin mo, pinagtaksilan kita. Heto na, malaya ka na. Pinadaos-dos niya ang mga papel at ang pluma sa ibabaw ng makintab na mesa patungo kay amihan. Sa bugso ng galit at pakiramdam na pinagtaksilan, dinampot ni amihan ang pluma. Ang tanging maririnig sa buong bulwagan ay ang marahas na kaluskos ng dulo ng pluma sa papel habang buong diin niyang pinipirmahan ang kanyang pangalan. Nang matapos, itinulak niya pabalik kay Rafael ang mga dokumento. Tumayo si Rafael. Hindi niya kinuha ang mga papel. Tiningnan niya si amihan sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na kayang pumatak. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Sa pagdaan niya sa tabi ni amihan, isang kilos ang kanyang ginawa na hindi nito namalayan. Ang kanyang kamay, sa isang iglap, ay marahang dumantay sa may bandang tiyan nito. Isang haplos ng pamamaalam. Isang paalam hindi lang sa kanya, kundi sa pamilyang pinangarap nilang buuin. Isang pangarap na ngayon ay kasing basag na ng kanyang puso. At pagkatapos, tuluyan na siyang naglakad palabas ng pinto at ng buhay ni amihan. 2 linggo ang lumipas. Ang mansyon ay naging mas malaki at mas malamig. Isang umaga, habang nagsusuklay sa harap ng salamin, biglang umikot ang paningin ni amihan. Ang kanyang mukha sa salamin ay tila lumabo. Naramdaman niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang huli niyang nakita ay ang pagtakbo ni Manang Nita palapit sa kanya bago nilamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Pagmulat niya ng mata, nakahiga na siya sa kanyang kama. Isang doktor ang nasa tabi niya, kasama si Manang Nita na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Okay na po kayo, ma'am, sabi ng doktor na may bahagyang namangiti. Normal lang po ang nangyari. Kailangan niyo lang pong mag-ingat ng doble mula ngayon. Napakunot ang noo ni amihan. Mag-ingat? Bakit po, Doc? Ang sumunod na mga salita ng doktor ay ang siyang tuluyang gumuho sa mundong binuo niya mula sa galit at pagdududa. Congratulations, ginang amihan. Buntis po kayo.
Ang balita ng doktor ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na puso ni Amihan. Isang buhay ang nabubuo sa loob niya, bunga ng pagmamahalan nila ni Rafael. Sa isang iglap, nawala ang galit, nawala ang pagdududa. Ang tanging natira ay isang matinding pangungulila at isang agarang pangangailangan. Kailangang malaman ito ni Rafael. Sinubukan niyang bumangon, hinanap ang kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Rafael sa kanyang mga contact. Ngunit bago pa man niya ito mapindot, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pinto. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Don Teodoro ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. "Papa, kailangan kong tawagan si Rafael. Buntis ako pa. Magkakaapo na kayo." Inaasahan ni Amihan na makakita ng kahit kaunting saya sa mukha ng kanyang ama, ngunit wala. Ang mga mata nito ay nanatiling matigas. Ang kanyang bibig ay isang tuwid na linya. "Ibinigay ko na sa iyo ang pagkakataon mong mamili, Amihan," mariin niyang sabi, sabay kuha ng telepono mula sa kamay ng anak. "At pinili mong tapusin ang lahat sa kanya. Tapos na ang usapan. Pero papa, anak niya to." Pakiusap ni Amihan. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Anak mo ito," pagtatama ni Don Teodoro. "At bilang apo ko, sisiguraduhin kong lalaki siya sa isang buo at kagalang-galang na pamilya." Naglakad ito patungo sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin na para bang nagpaplano ng isang gera. "Bukas na bukas, lilipat ka sa ating rest house sa Batangas. Doon mo palalakihin ang bata sa iyong sinapupunan, malayo sa gulo. At pagkatapos mong manganak, aayusin natin ang kasal mo kay Miguel Santillan. Ituturing niyang parang tunay na anak ang bata." Ang bawat salita ay parang isang rehas na bakal na unti-unting ikinukulong si Amihan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ipagkakait sa kanyang anak ang tunay nitong ama? Ibebenta siya sa isang kasal na wala namang pag-ibig? Ang rest house ay isang paraiso na nagsisilbing kulungan. Napapaligiran ito ng matataas na pader at luntiang mga halaman. Mayroon itong swimming pool na kasing asul ng langit at mga silid na may tanawin ng dagat. Ngunit para kay Amihan, ito ay isang gintong hawla. Walang telepono, walang internet. Ang tanging kasama niya ay si Manang Nita at ilang bagong katulong at gwardiya na hindi niya kilala. Mga matang tapat sa kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw at linggo, ang kanyang tiyan ay unti-unting lumaki, kasabay ng pagsisisi sa kanyang puso. Sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, wala siyang ibang magawa kundi mag-isip. Ang mga alaala ni Rafael ay bumabalik na parang alon, hindi na masakit, kundi mapait na matamis. Naalala niya kung paano nito ipinagtitimpla ng kape tuwing umaga. Naalala niya ang pag-aalaga nito noong nilagnat siya. Naalala niya ang mga daliri nitong marahan na humahaplos sa kanyang buhok hanggang sa siya'y makatulog. Ang mga kasinungalingan ni Clara ay unti-unting nalusaw na parang asin sa tubig. Isang hikaw. Bakit niya pinaniwalaan ang isang bagay na napakababaw? Bakit hindi niya pinakinggan ang lalaking paulit-ulit na nagsasabing mahal na mahal siya? Ang imahe ng mukha ni Rafael na puno ng sakit noong gabing iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang multo na hindi siya tinitigilan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Amihan, dahan-dahang binuksan ni Manang Nita ang isang maliit na baul sa kanyang kwarto. Kinuha niya mula roon ang isang lumang pitaka at sa loob nito, isang kupas na litrato ni na Amihan at Rafael, kuha noong kaarawan ng dalaga. Magkayakap sila, ang kanilang mga tawa ay tila naririnig pa rin mula sa papel. Hinaplos ni Manang Nita ang larawan, umaasa siyang may himalang magbabalik sa dalawa. Ang pag-asang yon ay biglang nabalutan ng takot kinabukasan.
Habang nagpupunas ng mga kasangkapan sa pasilyo, narinig ni Manang Nita ang boses ni Clara mula sa nakaawang na pinto ng silid nito. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. "Siguraduhin mong nasa iyo pa rin ang kopya," sabi ni Clara sa kausap. "Oo, ang last will and testament ni Tita Martha. Kailangan nating malaman ang eksaktong nakasulat doon. Mahalaga ang bawat detalye, lalo na ang tungkol sa kondisyon. Kapag naisilang ng buhay ang sanggol, huwag kang magkakamali." Isang matinding kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Manang Nita. Hindi lang ito tungkol sa pag-aasawa. Hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malalim, mas madilim na plano si Clara. At sa gitna ng planong yon ay si Amihan at ang sanggol sa sinapupunan nito. Alam ni Manang Nita na kailangan niyang kumilos. Hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ni Don Teodoro o ang kasamaan ni Clara ng harapan. Isa lang ang naiisip niyang pag-asa. Kinagabihan, sa oras ng pagpapalit ng mga gwardiya, dahan-dahan siyang lumabas sa kusina, dala ang isang supot ng basura. Sa loob ng supot, nakatago ang isang luma at maliit na telepono na matagal na niyang itinatago. Nagtago siya sa likod ng malalaking halaman. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanginginig sa takot na baka siya ay mahuli. Mabilis niyang tinipa ang isang numero na matagal na niyang kinabisa sa kanyang isipan. Ang lumang numero ni Rafael. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe. Isang mensaheng naglalaman ng lahat ng kanyang takot at pag-asa. "Sir Raf, nasa panganib si Ma'am Amihan." Ang biglaang panginginig ng telepono sa ibabaw ng malamig na mesa ay tila kuryenteng gumising sa pagod na diwa ni Rafael. Hating gabi na, sa pampublikong ospital, kung saan siya nagduduty matapos siyang umalis sa mansyon ng mga Teodoro. Nang basahin niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. "Sir Raf, nasa panganib si Ma'am Amihan." Ang bawat letra ay parang mga patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Pilit niyang tinawagan ang numero ng paulit-ulit, ngunit isang malamig na boses ng operator lamang ang sumasagot na nagsasabing hindi na ito maabot o nakapatay na ang linya. Sa kabila ng paghihiwalay nila, sa kabila ng lahat ng masasakit na salitang binitawan ni Amihan na nagdudulot pa rin ng kirot sa kanyang pagkatao, isang katotohanan ang nananatili sa puso ni Rafael. Mahal pa rin niya ang kanyang asawa ng higit sa sarili niya. Sinubukan niyang tawagan ang mga dating kaibigan nito, maging ang opisina ni Don Teodoro kinabukasan, ngunit lahat ay nagsara ng pinto sa kanya. Tinataboy siya na parang isang basahan. Tila nilamon ng lupa si Amihan at ang kawalan niya ng kakayahan na mahanap at iligtas ang babaeng mahal niya ay unti-unting pumapatay sa kanya mula sa loob. Samantala, sa isang liblib at madilim na bahagi ng isang eksklusibong bar sa Maynila, nakaupo si Clara kaharap ang isang lalaking may malaking peklat sa braso. Inilapag niya ang isang makapal na brown envelope. Sa ibabaw ng mesa ang mga mata ay nagkikinang sa matinding kasakiman at ambisyon. "Kalahati pa lang iyan, Berting. Makukuha mo ang buo kapag nagawa mo ng malinis ang trabaho." Malamig niyang utos, ang boses ay walang bakas ng konsensya. Ipinaliwanag niya ang isang planong matagal na niyang pinag-isipan sa mga gabing hindi siya makatulog sa inggit. Sa gabi ng inaasahang panganganak ni Amihan, kailangang may mangyaring isang malaking aksidente sa kalsada. Isang sadyang paghaharang ng malaking truck na titiyak na walang anumang sasakyan ang makakadaan mula Batangas patungo sa mga sikat at modernong ospital sa Maynila. Para kay Clara, hindi na ito simpleng paghihiganti dahil sa selos. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at kayamanan. Nalaman niya mula sa mismong abogado ng pamilya na ang huling testamento ng yumaong ina ni Amihan ay may isang mahigpit at lihim na kondisyon. Ang bilyon-bilyong halaga ng ari-arian, ang mga malalawak na lupain at naglalakihang kumpanya ay automatikong maililipat sa pangalan ni Amihan sa oras na maisilang nitong buhay ang kanyang panganay na anak.
Kung sakaling mamatay ang bata o ang ina, ang buong yaman ay mananatili sa kontrol ni Don Teodoro. Isang matandang madali niyang mamanipula at bilugin ang ulo gamit ang matatamis na salita at huwad na pag-aaruga. Hindi niya hahayaang mapunta ang lahat ng pinaghirapan niyang agawin sa isang walang muwang na sanggol. Ilang linggo ang lumipas matapos ang usapang iyon. Isang malakas na bagyo ang walang awang humagupit sa probinsya ng Batangas. Ang madilim na kalangitan ay tila nagbabanta at ang malakas na paghampas ng hangin sa mga bintana ng rest house ay nagdadala ng nakakakilabot na lamig. Ang kuryente ay nagpapatay-sindi, nagdaragdag sa tensyon na bumabalot sa buong kabahayan. Sa loob ng kanyang silid na pinapailawan lamang ng isang maliit na lampara, nakaupo si Amihan sa gilid ng kama, marahang hinihimas ang kanyang malaki ng tiyan. Ang sandaling iyon ay puno ng pangungulila, takot, ngunit may kasamang matibay na pag-asa ng isang ina. "Anak, magpakatatag ka ha," bulong niya habang tumutulo ang mainit na luha sa kanyang namumutlang pisngi. "Kahit anong mangyari, lalaban tayo. Hahanapin natin ang papa mo paglabas mo. Hihingi ako ng tawad sa kanya sa lahat ng naging kasalanan ko. Buuin natin ang pamilya natin. Pangako yan." Ngunit ang kanyang mapayapang panalangin ay biglang ginising ng isang matalim at tila nakapapasong kirot na gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang likuran. Napakapit siya ng mahigpit sa bedsheet. Ang kanyang muka ay lalong namutla at pinagpawisan ng malamig sa matinding sakit. Masyado pang maaga. May 3 linggo pa bago ang itinakdang araw ng kanyang kabuwanan. Sa kanyang pagtayo upang sanay maglakad patungo sa pinto at humingi ng tulong, naramdaman niya ang mainit na likido na biglang dumaloy sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Napaluhod si Amihan sa sahig. Ang kanyang sumunod na sigaw ng pag-inda at takot ay umabot hanggang sa kusina, kung saan natataranta ng tumakbo si Manang Nita paakyat ng hagdan. Nanalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Ngunit bago pa man makapasok ang matandang tagapag-alaga upang saklolohan siya, bumukas ang pinto ng silid. Inaasahan ni Amihan na makita ang kanyang ama, nasasagip sa kanya na kahit paano ay may natitira pa itong awa para sa sariling dugo at laman. Ngunit wala si Don Teodoro. Nakulong ito sa Maynila dahil sa walang patid na pag-ulan at baha na nagpaparalisa sa syudad. Ang taong nakatayo sa hamba ng pinto ay walang iba kundi si Clara. Tiningnan ng pinsan ang namimilipit at umiiyak na si Amihan sa sahig. Sa halip na tumulong o tumawag ng doktor, isang nakakakilabot at tagumpay na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. Ang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. "Oras na, Amihan," bulong ni Clara. Ang boses ay sinlamig ng bagyong nanalasa sa labas habang tahimik nitong isinasara at inilalak ang pinto mula sa loob. Pinuputol ang huling linya ng kaligtasan ng nag-iisang tagapagmana at ng sanggol nito. Ang malamig na tingin ni Clara ay tila yelong lalong nagpatigas sa namimilipit na katawan ni Amihan. Bawat paghinga ng naghihirap na ina ay sinasabayan ng walang awang ng ngiti ng pinsang matagal nang nagkukubli sa likod ng huwad na pagmamahal. Habang unti-unting nawawalan ng lakas si Amihan sa malamig na sahig, ang matinding paghampas mula sa labas ng pinto ay nagbigay ng kakarampot na pag-asa. Si Manang Nita, gamit ang buong lakas ng kanyang tumatandang katawan, ay walang tigil na idinidiin ang sarili sa nakasarang pintuan. Ang bawat pagtawag niya sa pangalan ng kanyang alaga ay nababasag ng labis na pag-aalala at galit. Nang mapagtanto niyang sadyang ikinandado ito mula sa loob, hindi nag-atubili ang matanda na kumuha ng isang mabigat na palamuting bakal mula sa pasilyo at walang habas na inihampas ito sa seradura hanggang sa tuluyan itong bumigay at bumukas. Ang bumungad kay Manang Nita ay isang eksenang dumurog sa kanyang puso at nagpaalab sa kanyang puot. Walang pag-aalinlangan niyang itinulak
nang malakas si Clara palayo kay amihan. Hindi inaalintana ang pagkakaiba ng kanilang katayuan sa buhay. Ang mga matang dati ay nakayuko bilang isang masunuring katulong ngayon ay nanlilisik sa galit habang binibigkas niya ang mga salitang nagpatahimik sa makasariling babae. Dali niyang inalalayan ang dugo ang si amihan, ibinalot sa isang makapal na kumot at binuhat palabas ng isinumpang kwartong iyon. Sa tulong ng isang matapat na hardinero na si Mang Tomas, isinakay nila ang naghihingalong dalaga sa lumang van ng pamilya. Habang binabagtas nila ang madilim na daanan sa gitna ng malakas na ulan, mahigpit na nakahawak si amihan sa kulubot na kamay ni Manang Nita. Humihikbi hindi lamang dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa huli at mapait na pagkamulat sa katotohanan kung sino ang tunay na pamilya at kung sino ang tunay na kaaway. Ang malakas na pagbuhos ng bagyo ay tila nakikisimpatiya sa kalbaryo ng tatlo habang pilit nilang binabagtas ang kalsada patungo sa pinakamalapit na modernong ospital sa Kalakhang, Maynila. Ngunit ang pag-asang makarating ng ligtas ay tuluyang pinatay ng isang nakakapanlumong tanawin sa unahan. Isang dambuhalang truck ng langis ang nakaharang sa buong kahabaan ng highway, napapalibutan ng mga nasirang sasakyan at nagliliyab na mga bahagi nito. Ang trapiko ay ganap na lumpo. Walang anumang sasakyan ang makakadaan o makakaatras. Ito ang nakakakilabot na obra maestra ni Clara, isang planadong aksidente na sumira sa huling tulay ni amihan tungo sa kaligtasan. Sa loob ng sasakyan, ang mga ungol ng sakit ni amihan ay unti-unting humihina, kasabay ng pamumutla ng kanyang balat at patuloy na pagkawala ng mahalagang dugo mula sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng desperasyon at panlulumo, napatingin si Mang Tomas kay Manang Nita. Ang kanyang boses ay nanginginig nang sabihin niyang may isa na lamang silang pagpipilian, ang lumang pampublikong ospital ng probinsya na hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Wala itong sapat na kagamitan at kilala sa kakulangan ng pondo, ngunit ito lamang ang tanging lugar na maaari nilang takbuhan bago tuluyang malagutan ng hininga ang mag-ina. Kahit halos wala ng malay, pilit na iminulat ni amihan ang kanyang mga mata at tumango ng marahan, ibinubulong ang isang hiling na iligtas ang kanyang anak, kahit kapalit pa ito ng kanyang sariling buhay. Wala na siyang pakialam sa karangyaan o sa pangalan ng pamilya. Ang tanging mahalaga na lamang ay ang tibok ng puso ng munting anghel sa kanyang sinapupunan. Ang pagdating nila sa emergency room ng pampublikong ospital ay sinalubong ng matinding kaguluhan. Ang mga nurse at doktor ay nagkukumahog dahil sa dami ng mga pasyenteng naapektuhan ng bagyo at ng malaking aksidente sa highway. Isinigaw ni Manang Nita ang kalagayan ni amihan, umaasang may isang pusong gintong tutugon sa kanilang pagmamakaawa sa gitna ng dagat ng mga taong nangangailangan din ng lunas. Mula sa dulo ng pasilyo, isang lalaking nakasuot ng lukot at madugong laboratory gown ang dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod mula sa 24 na oras na walang patid na pagliligtas ng buhay. Ngunit nang magtama ang kanyang paningin sa dugo ang babaeng nakaratay sa stretcher na itinutulak palapit sa kanya, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang doktor na sasalubong sa nag-aagaw buhay na si amihan ay walang iba kundi si Rafael Pacapsa Mobakati. Nang magtama ang paningin ni Rafael at nang dugo ang babae sa stretcher, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maingay at magulong emergency room. Ang babaeng minsang dumurog sa kanyang pagkatao, ang babaeng pilit niyang kinakalimutan sa bawat walang tulog na duty, ay ngayon ay nakaratay sa kanyang harapan, nag-aagaw buhay. Walang atubiling isinantabi ni Rafael ang lahat ng sakit at pait ng kahapon. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay agad na kumilos ng may profesionalismo habang sinusuri ang kalagayan ni amihan. Ang maputlang mukha nito ay basang-basa ng pawis at luha, at sa huling hibla ng lakas, naramdaman ni Rafael ang mahigpit na paghawak
ng malamig na kamay ni amihan sa kanyang braso. Isang pakiusap na hindi na kailangan ng salita. Iligtas mo ang ating anak. Iyon ang sigaw ng mga nagmamakaawang mata nito bago tuluyang nagdilim ang kanyang kamalayan at tuluyan siyang bumigay sa matinding sakit. Agad na inutos ni Rafael ang mga kaukulang pagsusuri at paghahanda para sa isang emergency cesarean section. Ngunit isang nakakapanlumong balita ang sumalubong sa pangkat ng mga nurse at doktor. Ang pasyente ay nakakaranas ng matinding pagdurugo at ang kanyang blood type ay napakabihira. Isang negatibong uri na mahirap hanapin kahit sa mga malalaking ospital sa bansa. Ang mas nakapanlulumo ang kakarampot na reserba ng ospital para sa ganoong uri ng dugo ay naubos na kanina pa, ginamit upang iligtas ang mga biktima ng malagim na aksidente sa highway. Ang mismong aksidenteng sinadya ni Clara. Tila isang malupit na biro ng tadhana na ang bitag na ginawa ng pinsan para kay amihan ay siya ring umubos sa tanging pag-asa nitong mabuhay. Sa gitna ng matinding tensyon, bumukas ang mga pintuan ng ospital at pumasok si Don Teodoro. Basang-basa ng ulan at bakas ang matinding pagkataranta sa kanyang karaniwang istriktong mukha. Kasunod niya si Clara na nagkukunwaring umiiyak at nag-aalala. Ngunit sa likod ng mga nakayukong mata at pekeng luha ay isang demonyong nagdiriwang sa nalalapit nitong tagumpay. Ginamit ng matandang bilyonaryo ang kinasanayan nitong wika ng kapangyarihan. Sumigaw siya at nag-alok ng limpak-limpak na salapi sa sinumang doktor na makakapagbigay ng dugo o makakapaglipat sa kanyang anak sa isang mamahaling ospital gamit ang isang pribadong helicopter. Ipinagmalaki niya ang kanyang yaman. Iginigiit na kaya niyang bilhin ang lahat ng kagamitan ng buong ospital ngayon din. Ngunit humarap sa kanya si Rafael, ang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may di matitinag na paninindigan. Sa isang mahinahon ngunit matalim na boses, ipinaalam ni Rafael sa magiting na Don na walang silbi ang kanyang bilyon-bilyong piso sa loob ng kwartong iyon. Ang pera ay hindi makakabili ng oras na patuloy na nauubos at hindi nito kayang lumikha ng dugong hindi matagpuan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, naramdaman ni Don Teodoro ang matinding sampal ng katotohanan, ang kanyang kayamanan na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya at dahilan ng pagkamuhi niya sa lalaking nasa kanyang harapan, ay walang anumang kapangyarihang bumili ng buhay ng kanyang nag-iisang anak. Nawalan ng lakas ang matanda. Unti-unting napaluhod sa malamig na sahig ng ospital at humagulgol sa kawalan ng pag-asa habang niyayakap ang kanyang mga tuhod. Habang pinagmamasdan ni Clara ang pagguho ng matanda, pasimple siyang ngumiti sa isang sulok, kumbinsidong tapos na ang laro at nakasalalay na sa kanyang mga palad ang bilyon-bilyong mamanahin. Ngunit hindi niya inasahan ang susunod na hakbang ng doktor na matagal na nilang hinamak at tinapakan. Pumasok si Rafael sa scrub room, naghuhugas ng kamay ng mariin bilang paghahanda sa isang maselan na operasyon. Siya na mismo ang hahawak ng bisturi para iligtas ang asawang nagtaboy sa kanya. At sa kawalan ng dugong isasalin, isang mapanganib at desperadong desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Pareho sila ng pambihirang uri ng dugo ni amihan, isang biyayang detalyeng nalaman niya noong mga panahong masaya pa sila. Tinitigan ni Rafael ang mga asul na ugat sa kanyang sariling braso. Kahit na siya ay nahihilo na sa pagod at puyat mula sa magdamag na pag-ikot sa ospital, handa siyang isugal ang sarili. Handa siyang ipasok ang makapal na karayom sa sariling laman at pigain ang bawat patak ng kanyang buhay. Umaagos man ito palabas, patungo sa katawan ng babaeng minamahal. Mabuhay lamang ito at ang kanilang anak. Ang silid operasyon ay nababalot ng nakakapasong lamig at matinding tensyon. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw, nakatayo si Rafael, hindi lamang bilang isang doktor na sumumpa na magligtas ng buhay, kundi bilang isang asawa at ama na handang ibigay ang sariling hininga.
habang mabilis at maingat na gumagalaw ang kanyang mga kamay upang isagawa ang maselang operasyon. Isang makapal na tubong nakakabit sa ugat ng kanyang kabilang braso, ang walang patid na humihigop ng kanyang sariling dugo. Ang bawat patak ng pulang likidong dumadaloy palabas sa kanyang katawan at patungo sa nangihinang sistema ni Amihan ay katumbas ng pagkaubos ng kanyang sariling lakas. Nanlalabo ang kanyang paningin at tila umiikot ang paligid dahil sa matinding pagod at pagkawala ng dugo. Ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang mga tuhod. Isang maling galaw, isang segundong pagpikit, at maaari niyang mawala ang 2 taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Matapos ang ilang minutong tila isang habhabang buhay na pakikipaglaban kay kamatayan, isang maliit na buhay ang matagumpay niyang nailabas mula sa sinapupunan ni Amihan. Ang unang iyak ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Isang musika na nagdala ng masaganang luha sa mga mata ng lahat ng nurse at doktor na saksi sa kabayanihan at tahimik na pagsasakripisyo ni Rafael, isang malusog na batang lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang sandaling hinahaplos ang mukha ng kanyang anak bago ito ibigay sa mga nurse upang linisin. Ligtas ang bata at ang tibok ng puso ni Amihan ay unti-unti nang bumabalik sa normal dahil sa dugong nagmula mismo sa lalaking minsan niyang tinawag na walang kwenta. Nang matapos ang operasyon at masigurong ligtas na ang mag-ina sa recovery room, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Rafael. Halos kaladkarin niya ang kanyang mga paa palabas ng silid. Ang kanyang asul na uniforme ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Naupo siya sa isang madilim na bahagi ng pasilyo, malapit sa hagdanan, malayo sa naghihintay at umiiyak na si Don Teodoro sa kabilang dulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang bawiin ang kanyang hininga habang iniinda ang pamamanhid ng braso kung saan nakatusok ang karayom kanina. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang isiping buhay ang kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng kanyang pamamahinga sa dilim, isang pamilyar at matinis na boses ang pumukaw sa kanyang diwa. Mula sa likuran ng malaking pader, malapit sa fire exit, narinig niya ang mahinang pakikipag-usap ni Clara sa telepono. Puno ng inis at pagkadismaya ang tono ng babae habang kinakausap nito ang isang lalaking nagngangalang Berting. Malinaw na narinig ni Rafael ang bawat salitang binitawan nito. Ang pagrereklamo kung bakit hindi tuluyang namatay si Amihan sa daan, ang pagmamalaki sa binayarang dambuhalang truck na humarang sa highway, at ang nag-aapoy nitong galit dahil baka mapunta sa wala ang planong pagkuha sa bilyon-bilyong mana mula sa testamento ng ina ni Amihan ngayon at pumasok sa eksena ang asawang manggagamot. Ang mga salitang iyon ay tila mga nag-aapoy na piraso ng bakal na unti-unting bumuo sa madilim na puzzle ng mga nakaraang buwan. Ang pait, ang hikaw sa loob ng kotse, ang mga kasinungalingan, ang pagkasira ng kanilang pamilya, at ang muntikang pagkamatay ng kanyang asawa at anak, lahat ay pakana ng babaeng nagpapanggap na kaibigan. Ang pagod at panghihina sa katawan ni Rafael ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit at determinasyon. Nang ibaba ni Clara ang telepono at lumingon upang bumalik sa waiting area na may pekeng luha sa mga mata, halos tumalon ang kanyang puso sa gulat nang makita ang isang matangkad na anino na nakaharang sa kanyang daraanan. Si Rafael, na ang mga mata ay naglalagablab sa puot at pagnanasang ipagtanggol ang kanyang mag-ina, ay nakatitig sa kanya ng direkta mula sa dilim. Wala na ang mabait at sunod-sunuran na doktor. Ang kaharap ng kontrabida ngayon ay isang amang handang maningil at umasak sa kanyang mga kasinungalingan. Ang malamig na hangin sa pasilyo ay tila huminto sa pag-ihip nang magtagpo ang mga mata ni Rafael at Clara. Ang babaeng sanay na sanay magsuot ng maskara ng kabaitan ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang pilit na ibinababa ang hawak na telepono. Sinubukan niyang bumuo
ng isang inosenteng ngiti, isang pamilyar na kasinungalingan upang pagtakpan ng kanyang pagkabigla. Tinawag niya ang pangalan ng doktor na may halong pekeng pag-aalala, nagtatanong kung bakit ito nagtatago sa dilim habang nag-aagaw buhay ang kanyang asawa. Ngunit hindi na gumagana ang kanyang mga lason. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi na ang tahimik at sunod-sunurang asawa na madali niyang paikutin. Si Rafael ay nakatayo ng tuwid sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik ngunit nakamamatay na galit ng isang amang muntik nang mawalan ng pamilya. Sa isang boses na mababa ngunit may diin na tila pumipila sa katahimikan, inulit ni Rafael ang bawat salitang narinig niya mula sa usapan nito sa telepono. Binanggit niya ang pangalan ng lalaking binayaran nito, ang sinadyang paghaharang ng dambuhalang truck sa highway, at ang matinding pagkauhaw nito sa yaman at testamento ng ina ni Amihan. Ang bawat katotohanang lumalabas sa bibig ni Rafael ay tila mga posas na unti-unting isinusuot sa mga pulso ni Clara. Sinubukan ng kontrabida na itanggi ang lahat, tinawag na baliw at desperado ang doktor. Iginigiit na gawa-gawa lamang ito ng kanyang imahinasyon dahil sa matinding pagod. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang panlilinlang, isang tinig ang yumanig sa buong pasilyo. Isang tinig na nagpasikip sa dibdib ni Clara. Mula sa likuran ni Rafael, dahan-dahang lumabas mula sa anino si Don Teodoro kasama si Manang Nita at dalawang unipormadong pulis na kanina pa nakadestino sa ospital dahil sa malagim na aksidente. Narinig ng matandang bilyonaryo ang lahat. Dinala siya roon ni Manang Nita matapos nitong ipagtapat ang ginawang pagkakandado ni Clara sa kwarto ni Amihan habang ito ay namimilipit sa sakit. Ang mukha ni Don Teodoro na palaging kakikitaan ng kayabangan at awtoridad ay ngayon ay pinusyaw ng matinding pagkabigla at pagkadurog. Ang taong kinupkup niya, pinag-aral at itinuring na parang tunay na anak ay siya palang ahas na matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang tuklawin at patayin ang kanyang nag-iisang tagapagmana. Nawala ang pagpapanggap ni Clara. Nang makita niyang wala na siyang kawala at papalapit na ang mga alagad ng batas upang dakpin siya, sumabog ang matagal na niyang kinikimkim na inggit at puot. Wala siyang habas na nagsalita ng mga masasakit na katotohanan. Isinisigaw na mas karapat-dapat siya sa lahat ng yaman ng mga Teodoro dahil siya ang laging sumusunod, habang si Amihan ay walang ginawa kundi maging isang suwail at bulag na anak. Ipinagmalaki niya ang kanyang katalinuhan sa pagmamanipula sa isipan ng mag-asawa, kung paano niya itinanim ang hikaw at ang mga kasinungalingan upang sirain ang kanilang pagsasama. Ang bawat lason na iniluluwa ni Clara habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng ospital ay nagsilbing matatalim na patalim na bumaon sa puso ni Don Teodoro. Sa oras na yon, tuluyang gumuho ang kanyang matataas na pader. Ang matinding kahihiyan o hiya ay lumamon sa kanyang buong pagkatao. Narealize niya kung gaano siya naging bulag at mapanghusga. Ipinagpalit niya ang kaligayahan at kaligtasan ng kanyang anak para sa isang huwad na imahe at pagkilala sa lipunan. At ang lalaking labis niyang hinamak, ang lalaking tinawag niyang walang kwenta at patay gutom, ang siyang nag-iisang nagbuwis ng sariling dugo upang dugtungan ang buhay ng kanyang pamilya. Nanginginig ang mga tuhod ni Don Teodoro. Unti-unti siyang humakbang palapit kay Rafael. Puno ng pakiusap at paghingi ng tawad ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nag-aapuhap ng mga salitang makakabawi sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi na naghintay si Rafael ng anumang paliwanag o paghingi ng tawad. Ang kanyang misyon sa gabing iyon ay tapos na ipagtanggol na niya ang katotohanan. Tiningnan lamang niya ang matanda nang may halong awa at kalungkutan, saka siya dahan-dahang tumalikod upang maglakad patungo sa intensive care unit kung saan nagpapahinga ang kanyang mag-ina. Bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Ang kanyang paningin
ay lalong dumidilim at ang kanyang paghinga ay bumibigat. Nang marating niya ang malaking salamin ng kwarto, nakita niya si Amihan na payapang nakahiga. Ang muka ay nagkakaroon na ng kulay at sa hindi kalayuan ay ang maliit na higaan ng kanilang anak. Isang tipid at pagod na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang malamig na salamin na tila hinahaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Ibinulong niya sa hangin ang kanyang pangako ng walang hanggang pagmamahal. At matapos masigurong ligtas ang kanyang mundo, tuluyan ng sumuko ang kanyang pisikal na katawan. Bumagsak siya sa malamig na sahig ng ospital, walang malay at ubos na ubos habang ang mga nurse ay nagkukumahog na sumaklolo sa kanya. Dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Isang puti at maliwanag na kisame ang unang bumungad sa kanyang paningin, kasabay ng amoy ng gamot at malinis na mga kumot. Naramdaman niya ang matinding pamamanhid ng kanyang ibabang katawan at ang kawalan ng mabigat na dalahin sa kanyang sinapupunan. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng nakapangingilabot na alaala. Ang malamig na sahig, ang pag-iwan sa kanya ni Clara, ang malakas na ulan, at ang pag-aagaw buhay niya sa loob ng isang lumang ospital. Isang mahinang ungol ng paghahanap ang kumawala sa kanyang mga labi. Bago pa man siya tuluyang panawan muli ng lakas dahil sa kaba, isang pamilyar at mainit na boses ang pumawi sa kanyang takot. Si Manang Nita, na may luha ng galak sa mga mata, ay maingat na inilapit sa kanyang dibdib ang isang maliit na sanggol na binalot sa asul na kumot. Buhay ang kanyang anak, ligtas at humihinga. Niyakap ni Amihan ang sanggol at sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, umiyak siya hindi dahil sa pait, kundi dahil sa isang wagas na kaligayahan. Ngunit ang kaligayahang iyon ay nahaluan ng pagtataka nang makita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kwarto. Si Don Teodoro, ang kanyang ama, na laging nakatayo ng tuwid at puno ng kayabangan, ay ngayon ay tila tumanda ng isang dekada. Nakayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Nang mapansin nitong gising na si Amihan, dahan-dahan itong lumapit at lumuhod sa gilid ng kanyang kama. Sa isang boses na basag at puno ng matinding pagsisisi, ipinagtapat ng matanda ang lahat ng natuklasan nito. Ikinuwento nito kung paano nahuli si Clara, ang buong katotohanan sa likod ng malagim na aksidente sa highway, na sinadya upang pigilan silang makarating sa Maynila, at ang maitim na plano nitong angkinin ang buong mana mula sa testamento ng kanyang yumaong ina. Ang bawat salita ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Amihan. Ang lahat ng pagdududa, ang hikaw sa kotse, ang mga kwento ng panloloko, lahat ng iyon ay isang makamandag na ilusyong itinanim ng sarili niyang pinsan upang sirain ang kanyang pamilya. Habang pinoproseso ng isip ni Amihan ang bigat ng katotohanan, isang mahalagang tanong ang namuo sa kanyang isipan. Paano siya nabuhay? Alam niyang mayroon siyang napakabihirang uri ng dugo at narinig niya bago siya mawalan ng malay na naubos na ang supply ng ospital dahil sa mga biktima ng aksidente. Tiningnan niya ang kanyang ama, naghihintay ng sagot. Hindi makatingin ng diretso si Don Teodoro. Sa halip, si Manang Nita ang sumagot. Ang boses ng matandang tagapag-alaga ay nanginginig sa labis na paghanga at awa. Ipinagtapat nito na ang dugong kasalukuyang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang dugong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataong mayakap ang kanyang anak ay nagmula sa lalaking paulit-ulit niyang itinaboy at hinamak, si Rafael. Isinugal ng doktor ang sarili nitong buhay, hinayaang maubos ang sariling lakas at dugo. Masigurado lamang na mabubuhay ang mag-ina na bumuo sa kanyang mundo. Nang marinig iyon, gumuho ang buong pagkatao ni Amihan. Ang matinding konsensya ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Nagmamakaawa si Amihan na makita ang kanyang asawa. Kahit na mahina pa ang kanyang katawan,
Iginiit niyang dalhin siya sa kinaroroonan ni Rafael. Inalalayan siya ni Manang Nita na sumakay sa isang wheelchair at maingat, na itinulak patungo sa isang tahimik na kwarto sa dulo ng pasilyo. Pagpasok nila, tumambad kay Amihan ang isang tanawin na tuluyang dumurog sa kanyang puso. Nakaratay si Rafael sa isang makipot na higaan, namumutla at walang malay, habang may nakakabit na swero sa kanyang kamay upang ibalik ang nawalang likido sa kanyang katawan. Inilapit ni Manang Nita ang wheelchair sa gilid ng kama at tahimik na lumabas upang bigyan sila ng espasyo. Dahan-dahang inabot ni Amihan ang kamay ni Rafael. Nakita niya ang malaki at nangingitim na pasa sa braso nito, ang mismong lugar kung saan itinusok ang makapal na karayom upang kunin ang buhay nito at ibigay sa kanya. Marahang idinampi ni Amihan ang kanyang mga labi sa nangingitim na pasa sa braso ni Rafael. Ang kanyang mga mainit na luha ay walang patid na tumulo at pumatak sa balat ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, nawalan ng halaga ang lahat ng diamante, ang mga papuri sa social media, at ang pansin ng mataas na lipunan. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nakahiga sa kanyang harapan. Ang lalaking minahal siya nang higit pa sa sarili nito, kahit noong mga panahong hindi siya kamahal-mahal. Pabulong siyang humingi ng tawad, inuulit-ulit ang mga salitang sana ay matagal na niyang sinabi. Pinangako niyang ibibigay niya ang buong buhay niya upang makabawi rito. Ngunit habang hawak niya ang malamig na kamay nito, isang nakapangingilabot na takot ang bumalot sa kanya. Pilit niyang inaalala ang mga papeles ng diborsyo na pinirmahan nila sa gitna ng galit. Kahit pa magising si Rafael, hindi niya alam kung may natitira pa itong pagmamahal para sa kanya o kung huli na ang lahat para ayusin ang pamilyang siya mismo ang sumira. Ang tahimik na paghikbi ni Amihan ang tanging sumasaliw sa regular at banayad na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Rafael. Ang bawat mainit na luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila naghuhugas sa mga kasalanang matagal niyang binitbit. Habang nakayuko at mahigpit na nakahawak sa malamig na kamay ng kanyang asawa, naramdaman niya ang isang pamilyar na paggalaw. Dahan-dahan, isang mahinang pagpisil ang sumukli sa kanyang paghawak. Napaangat ang tingin ni Amihan. Nakita niya ang unti-unting pagmulat ng mga mata ni Rafael. Ang mga matang dati ay umiiwas sa sakit, ngunit ngayon ay nakatitig sa kanya nang may halong pagod at pagtataka. Isang tuyong ubo ang kumawala sa mga labi ng doktor. Bago nito mahinang binanggit ang kanyang pangalan, tila isang himig mula sa langit ang boses na yon para kay Amihan. Isang patunay na hindi pa huli ang lahat, na hindi pa siya tuluyang iniiwan ng kaisa-isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Walang pag-aalinlangang ibinaon ni Amihan ang kanyang mukha sa gilid ng leeg ni Rafael, hindi na inalintana ang sariling kahinaan. Sa pagitan ng mga hagulgol, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng kanyang nagdurugong puso. Pabulong siyang humingi ng tawad ng paulit-ulit. Ipinagtapat niya na alam na niya ang buong katotohanan, ang mga kasinungalingan at panlilinlang ni Clara, ang pekeng hikaw, at ang huwad na kwento tungkol sa nurse. Sinabi niyang alam na niya ang maitim na plano ng kanyang pinsan na ang kinin ang yaman ng kanyang yumaong ina, kapalit ng buhay nila ng kanilang anak. At higit sa lahat, umiiyak niyang hinaplos ang nangingitim na pasa sa braso ni Rafael. Sinasabing batid niya ang napakalaking isinakripisyo nito. Niyakap niya ang asawa nang mahigpit, isinisigaw sa pagitan ng mga hikbi na naging napakabulag niya, na ipinagpalit niya ang isang dalisay na pag-ibig para sa isang palakpak ng lipunang wala namang pakialam sa kanya. I'm so sorry, Raf. Patawarin mo ako. Wala akong kwenta. Ibubuwis mo ang buhay mo para sa taong walang ginawa, kundi saktan ka. Ang pautal-utal niyang pagsamo, ang mga luha, ay patuloy na bumabasa sa una ng doktor. Nakinig lamang si Rafael.
Nararamdaman niya ang init ng mga luha ni Amihan sa kanyang balat at ang bawat salita nito ay tila isang balmsa na unti-unting nagpapagaling sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit ang mga pilat ay nananatili. Ang mga alingawngaw ng mga panlalait sa loob ng engrandeng bulwagan, ang malamig na pagtalikod nito sa kanya, at ang walang atubiling pagpirma sa mga papeles ng diborsyo ay mga alaala na hindi madaling mabura ng isang pag-iyak. Dahan-dahang inangat ni Rafael ang kanyang malayang kamay na walang nakatusok na swero at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang asawa. Sa isang boses na nanghihina, ngunit puno ng katapatan, sinabi niyang hindi niya ginawa ang pagliligtas upang manumbat o humingi ng kapalit. Ginawa niya iyon dahil hindi niya kayang mabuhay sa isang mundong wala ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggan sa harap ng altar. Mahal kita, Amihan. Kahit kailan, hindi nagbago yon. Mahina niyang wika, ang mga mata ay puno ng emosyon. Pero pinirmahan na natin ang mga papel. Ibinigay ko na sa iyo ang kalayaang hiningi mo dahil akala ko iyon ang magpapaligaya sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na punyal na muling tumarak sa puso ni Amihan. Ang kalayaang iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Agad siyang umiling, hinawakan ang magkabilang pisngi ni Rafael at ipinangako sa lahat ng santo na pupunitin niya ang mga dokumentong iyon sa oras na makauwi sila. Tinalikuran na niya ang lahat ng karangyaan. Tinalikuran na niya ang mga pekeng kaibigan at ang nakakalaso na mundo ng mataas na lipunan na sumira sa kanila. Ipinangako niya na gagamitin niya ang lahat ng yaman na mamanahin niya hindi para sa mga magagarbong handaan, kundi para itayo ang isang pundasyon na tutulong sa mga pasyenteng walang kakayahang magpagamot, isang pag-aalay sa propesyon at kabutihan ng lalaking nagdugtong ng kanyang buhay. Ikaw ang kaligayahan ko, Raf. Kayo ng anak natin. Bulong ni Amihan, idinidikit ang kanyang noo sa noo ng kanyang asawa. Pakiusap, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong mahalin ka ng tama sa pagkakataong ito. Bago pa man makasagot si Rafael, marahang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Manang Nita na may malapad na ngiti. Bitbit sa kanyang mga bisig ang isang maliit at tahimik na sanggol na nakabalot sa malinis na kumot. Dahan-dahang lumapit ang matanda at inilapag ang bata sa tabi ni Rafael. Nang magtama ang paningin ng doktor at ng kanyang panganay, tuluyan ng gumuho ang huling pader ng pagpipigil sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang haplusin niya ang maliliit na kamay ng bata na agad namang humawak sa kanyang hintuturo ng napakahigpit. Umupo si Amihan sa gilid ng kama at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Pinapanood ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at puting pader ng ospital, nahanap nila ang isang munting piraso ng langit. Ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata. Dinadama ang init ng pamilyang muntik nang mawala sa kanya. Umaasang ang pag-ibig at pagsisisi ay sapat na upang tuluyang hilumin ang mga basag na pundasyon ng kanilang tahanan. Ang tahimik na pagbukas ng pinto ay nagpaangat sa paningin ni Amihan at Rafael. Pumasok si Don Teodoro, ngunit ang matandang lalaking tumambad sa kanila ay tila tinanggalan ng lahat ng kayabangan at kapangyarihan. Ang kanyang mga balikat, na laging tuwid at naguutos, ay ngayon ay nakayuko sa bigat ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa paanan ng higaan ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa mag-asawa. Sa bawat hakbang niya, tila ba naiwan sa labas ng ospital ang bilyon-bilyong pisong pinagmamalaki niya. At ang tanging dala niya ay ang isang pusong basag at humihingi ng limos ng kapatawaran. Nang makarating siya sa tabi ng kama, unti-unting lumuhod ang Don. Ang haligi ng mga Teodoro, ang lalaking nagdikta ng buhay ni Amihan, ay lumuhod sa harap ng doktor na kanyang hinamak at tinapakan. Sa isang tinig na basag at nanginginig,
Sinimulan ni Don Teodoro ang kanyang paghingi ng tawad. Inamin niya ang kanyang matinding pagkabulag sa kinang ng salapi at kapangyarihan. Ipinagtapat niya na ang kanyang takot na mawalan ng muka sa mataas na lipunan ang naging dahilan upang ipagpalit niya ang tunay na kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, tiningnan niya si Rafael at buong pusong pinasalamatan ito. Sinabi niyang ang dugong inialay ni Rafael ay hindi lamang nagligtas kay amihan at sa sanggol, kundi naghugas din sa kanyang sariling mga kasalanan. Nagpamulat sa kanya na ang tunay na yaman ay ang pamilyang handang isugal ang lahat para sa isa't isa. Hindi umimik si Rafael ng ilang sandali. Pinagmamasdan ang matandang nakaluhod sa kanyang harapan. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpapatunay ng kanyang dalisay na puso, dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay ni Don Teodoro at tinulungan itong tumayo. Sinabi niya sa mahinang boses na matagal na siyang nagpatawad at ang tanging hiling niya ay maging isang tunay na lolo ito sa kanilang anak, malayo sa anino ng kasakiman. Nang makalabas si Don Teodoro upang asikasuhin ang mga bayarin at ang paglipat ng mga ari-arian kay amihan, humiling ang dalaga kay Manang Nita na kunin ang isang particular na brown envelope mula sa kanyang mga gamit na dinala mula sa mansyon. Inabot ng matandang tagapag-alaga ang sobre. Ang mga mata ay may kislap ng pag-unawa bago ito muling lumabas ng kwarto upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Tinitigan ni amihan ang makapal na sobreng naglalaman ng mga papeles ng kanilang diborsyo. Ang mismong dokumentong sumisimbolo sa kanyang pinakamalaking pagkakamali at sa puot na pinagdaanan nilang dalawa. Tiningnan niya si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at walang hanggang pagmamahal. Walang anumang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang mga papel at sinimulang punitin ang mga ito. Ang tunog ng napupunit na makapal na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang himig ng kalayaan at pagtatapos sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Pinunit niya ito ng pira-piraso hanggang sa maging maliliit na bahagi at tuluyan itong itinapon sa basurahan. Naupo si amihan sa gilid ng kama ni Rafael. Maingat na iniiwasan ang nakatusok na swero sa kamay nito. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng kanyang asawa at ipinangako na mula sa araw na ito, walang sino man, ni ang kanyang ama o ang anumang halaga ng salapi, ang makakapaghihiwalay sa kanila. Ipinagtapat niya ang kanyang bagong plano para sa kanilang hinaharap. Hindi na siya babalik sa mga magagarbong pagdiriwang ng mga pekeng kaibigan. Ang kabuuang pamana na naiwan ng kanyang ina ay gagamitin niya upang magpatayo ng isang pampublikong ospital at pundasyon sa mismong probinsya ni Rafael at Chukiko. Isang lugar kung saan walang pasyenteng itataboy dahil walang pambayad. Isang lugar na pamumunuan ng lalaking may pinakamalaking puso sa pagtulong sa kapwa. Nakita niya ang pamumuo ng mga luha sa mga mata ni Rafael, isang patunay ng labis na kaligayahan at pagkagulat sa malaking pagbabago ng babaeng kanyang minamahal. Dahan-dahang inilapit ni Rafael ang kanyang mukha kay amihan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ng kanyang asawa. Isang matagal at mainit na halik na naglalaman ng lahat ng kanyang pasasalamat at pag-ibig na kailanman ay hindi nagmaliw. Niyakap ni amihan si Rafael ng mahigpit. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito, kung saan naririnig niya ang payapa at matatag na tibok ng puso ng kanyang asawa. Sa labas ng bintana ng ospital, ang madilim na ulap ng bagyo ay tuluyan ng napawi. Nagbibigay ni daan sa mainit na sinag ng araw na pumasok at tumanglaw sa kanilang maliit na pamilya. Hawak ang maliliit na kamay ng kanilang bagong silang na sanggol. Batid nilang ang kanilang mga sugat ay hindi agarang mawawala. Ngunit handa silang harapin ang bawat umaga nang magkasama, bumubuo ng isang tahanang nakatayo, hindi sa kinang ng ginto, kundi sa tibay ng sakripisyo at pagpapatawad. 3 taon na ang lumipas
mula nang humupa ang pinakamalakas na bagyo sa kanilang buhay. Ngunit ang mga alaala nito ay tila mga alon na nagdala sa kanila sa isang payapang dalampasigan. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, malayo sa mausok at mapanghusgang syudad ng Maynila, nakatayo ang isang malinis at maaliwalas na pagamutan. Wala itong mga nakakasilaw na chandelier o matataas na pader. Ngunit ang mga pasilyo nito ay laging puno ng pag-asa. Pundasyon ito ng yaman ng yumaong ina ni Amihan, na ngayon ay nagsisilbing kanlungan para sa mga may sakit na walang pambayad. Sa labas, sa ilalim ng mayayabong na puno ng niyog, pinagmamasdan ni Amihan ang kanyang asawang si Rafael, habang buong inam nitong tinuturuan maglakad ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Mateo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ng doktor, nagpapalitaw sa mga ngiting matagal na nitong inaasam. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan. Wala nang mga pekeng kaibigan, wala nang pangangailangan na magpanggap para sa palakpak ng iba. Ang kanilang kayamanan ngayon ay nasusukat sa bawat halakhak ng kanilang anak at sa bawat pasyenteng umuuwi ng may ngiti mula sa kanilang klinika. Ang pagpapatawad ay hindi nangyari sa isang gabi lamang. Ito ay isang mahaba at tahimik na proseso na araw-araw nilang pinipili. Dahan-dahang naglakad palapit sa mag-ama ang isang pamilyar na matandang lalaki. Akay-akay ni Manang Nita. Si Don Teodoro. Wala na ang mga mamahaling kasuotan nito na sumisimbolo sa kapangyarihan. Pinalitan na ito ng isang simpleng damit at maluwag na ngiti. Iniwan na niya ang pamamahala ng kumpanya upang igugol ang mga natitirang taon ng kanyang buhay sa pagbawi sa kanyang pamilya. Tuwing nakikita ni Amihan ang kanyang ama na nakaluhod sa buhangin upang makipaglaro sa kanyang apo, alam niyang tuluyan na nitong tinalikuran ang kayabangan at natutunan ang tunay na halaga ng pagpapakumbaba. Sa kabilang banda, si Clara ay nananatili sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Binubuno ang sentensya para sa kanyang mga kasalanan, nag-iisa at nilamon ng sariling inggit at kasakiman. Ang tunay na kulungan na pagtanto ni Amihan sa mga sandaling iyon ay hindi ang may rehas na bakal, kundi ang isang pusong walang kakayahang magmahal at magpatawad. Lumapit si Amihan kay Rafael at isinandal ang kanyang ulo sa matipunong balikat nito habang pinapanood nilang tumakbo si Mateo papunta sa lolo nito at kay Chokiko, nakakadating lamang galing sa panghuhuli ng isda. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa simpleng singsing na muli nilang isinuot bilang tanda ng kanilang bagong simula at sumpaan. Sa sandaling iyon, nagnilay-nilay si Amihan sa pinakamahalagang aral na itinuro sa kanya ng buhay. Ang salapi, brilyante, at katayuan sa lipunan ay maaring makabili ng pansamantalang paghanga. Ngunit kailanman ay hindi nito mabibili ang kaligtasan sa bingit ng kamatayan. Ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi gawa sa ginto o marmol, kundi sa hindi matatawarang sakripisyo, sa pag-unawa at sa dugong handang ibuwis para sa taong minamahal. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa kalawak ng karagatan, nagpinta ito ng kulay kahel at ginto sa kalangitan. Niyakap ni Rafael si Amihan mula sa likuran at sa gitna ng payapang simoy ng hangin. Batid nilang ang pag-ibig, tulad ng buhay, ay isang patuloy na pag-agos, minsan maalon, ngunit palaging patungo sa isang tahanan. Dahil sa bawat alon na humahampas sa pampang, natutuhan nilang ang buhay, tulad ng pag-ibig, ay isang patuloy na pag-agos na laging naghahanap ng tahimik na kanlungan. Salamat sa inyong paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling pahinang ito. Maraming salamat sa inyong oras, sa bawat pagkakataon na pinakinggan ninyo ang bawat kabanata habang kayo ay abala sa inyong mga gawain. Ang pagsulat sa kwento ni na Amihan at Rafael ay hindi naging madali para sa akin. Aminin ko, ang pinakamabigat na bahagi ay ang mga sandaling kailangan kong isulat ang lahat ng sakit,
na dinanas ni Rafael, lalo na nang isakripisyo niya ang kanyang dugo para sa taong nagtaboy sa kanya. Sa bawat salitang aking binuo, damang-dama ko ang hapdi ng isang pusong patuloy na nagmamahal kahit na winasak na. Ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Hinugot ito mula sa mga hibla ng katotohanan at sa mga karanasan ng mga taong tunay na nagmahal, nagkamali, at muling bumangon. Nagsilbi itong paalala sa akin na sa kabila ng kadiliman ng gabi, laging may liwanag na naghihintay sa dulo ng araw. Ang pag-ibig ay parang isang maliit na apoy na kailangang alagaan. At ang pagpapatawad ay parang isang buto na kailangang itanim at diligin upang magbunga ng kapayapaan. Umaasa ako na ang bawat karakter na inyong nakilala ay nag-iwan ng marka sa inyong puso at nagbigay sa inyo ng pag-asa na ang bawat pagkakamali ay may katapat na pagkakataon para sa pagbabago. Ngayon na natapos na ang ating paglalakbay, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Rafael, kakayanin niyo rin bang patawarin ng buong buo ang taong nagdulot sa inyo ng napakalaking sakit? O sa tingin ninyo, may mga pagkakamali ba na hindi na dapat pang bigyan ng pagkakataong maulit? Napakalaking bahagi ninyo ng kwentong ito. Sana ay maibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa bahagi ng komento. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung ang kwento ni na Amihan at Rafael ay nagbigay ng aral o inspirasyon sa inyong buhay. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.